Hey everyone! Nakapunta ka na ba sa Burias? Ito ay located sa Masbate. Tignan mo tong view to. Oh my God! Look at that island! Oh yeah! May naglalakad pa oh. Hello! Stay tuned ka lang pag-usapan natin about Burias, Masbate. Boo! Okay mga pards, pag-usapan na natin to. Ito ang mapa ng Pilipinas. Saan tayo? Doon. Halos 1/3 ng Pilipinas narating na natin. Ito yung Masbate. Yung pupuntahan nating island ay nandito. There, Tinalisayan Island. Tinalisayan Island. And then, ito, Dapa Island and Sombrero Island. Magkatabi lang sila mga friends. And, okay, zoom out. Zoom out. May isang island kailangan i-zoom in mo para makita. Ayun. There you go. Animasola Island. Siguro maraming animal dito. Next. Doon tayo sa malapit na sa Quezon to. Sa Alibihaban Island. Ang sarap mag-swimming dyan. Grabe. Wait nyo mamaya. Okay, so mag-i-start yung trip with 6 to 7 hours van travel by land. And yeah, grabe. So, matagal siya. And just a pointer, ito yung mga things to bring. Una, power bank. Syempre, pag board ka, mag-3G ka, open mo yung data mo, madidrain ang battery mo. Pagdating mo sa island, wala ka ng pang-picture. So, power bank. And then, small unan. Maliit lang para hindi hassle pag malaki. Kasi gagamitin mo rin yung unan pag nandun ka na sa tent, blanket, malamig sa van. And pag tulog nyo sa gabi, pwede nyo isa-pen doon sa tent. Kasi yung tent wala sa pen. And also, light snacks. And utensils like plato, kutsara, hindi nyo na kailangan magdala kasi ask nyo si boatman nyo, meron silang mahihiraman. For a fee, 200 to 250, kompleto na, may pansaing, kutsara, tinidor, platito, everything para makakain kayo, so huwag na magdala nun. And sa damit, syempre kailangan, konti lang, overnight lang naman kayo, di kailangan na marami. So I suggest, isang set pang swimming, isang set pang tulog, isang set pang uwi, and of course, don't forget, isang towel. Okay, so unang gagawin is dadalhin kayo sa palengke. Siyempre, may mga pagkain sa island pero wala mga karne, mga isda. So sa palengke, doon kayo bibili para ipaluto. For a fee, I think 50 pesos if I remember it correctly. Now, sa port, may mga nagbebenta ng plastic. Bakit? Kasi yung plastic, ibabalot nyo yung mga gamit nyo. Although yung mga bag ilalagay sa ilalim ng bangka, pero in the end, nagamit din namin. Kasi nung nilabas namin, may kinuha kaming gamit. Tas maalon. Yung mga tubig talagang magi-splash kung saan-saan. So, better na may plastic kayong bibilhin. 30 pesos yung benta nila. Tumawad kami pero sabi, no, firm! 30 pesos talaga. And yun, dito na kami sa port. Nagwe-wait sa aming time to board. And there, off we go. Unang island. Tara na, biyahe. Hi, kids! Okay, medyo matagal yung biyahe. 2 to 3 hours. So, yung nakita namin yung island na yan, oh my God, malapit na! Na-excite lahat kasi diba, ang tagal ng biyahe. And ito na, unang island is Animasola Island. Bakit Animasola Island? Pagdating namin dyan, grabe, ang daming animal. Joke! Wala, ewan ko ba't Animasola. Etong island na to, mabato siya. Pero yung sand maputi, ba't ba lamang yung mga bato? And yung mga tao hindi naman nagpunta dito mostly for swimming. It's only for picture dahil yung formation ng rock ang gaganda. Aura lang sila ng aura. Only aura sa island. And yeah, kitang-kita isang stony mountain. Okay, nagpa-park na ang aming bangka. Hello! And guys, sa trip na to, puro adults. Kami lang ang may kasamang 2 bata. So, nandito kami sa island. Ayan, puro bato siya. May mga konting puno. And mag-chinelas kayo pagbaba dito. Well, sasabihin din ng bangkaya na mag-chinelas kayo kasi mabato po siya. And wow, ang laking bato.
So, makikita mo yan sa mga gilid-gilid nag-aawrahan ng mga tao. Selfie, selfie! Okay, time-lapse muna. Yan mga tao, ang dami. They come and go. Bye-bye! And drone shot muna para mas ma-appreciate niyo yung island. Woohoo! Oh yeah! Ang ganda! Okay, next. Off to the next island. Our next island is called Tinalisayan Island. Oh my God, tinan niyo mo to, view to. Oh, ang ganda! Ang sarap din mag-swimming dito. Yun mo, anak ko, enjoy na enjoy. Aw, para tubig na swimming pool. Yeah. Wow, shaky cam. Sensya na guys, pasmado yung kamay. Walang budget pambili ng stabilizer. Oh my, guys, walang filter yan. Direct yan, kinuuna ng camera. Ang linaw, di ba? Okay, another view of the island. Ano pa bang masasabi ko dito? Wide sand, clear water, magandang rock formation, tapos may puno-puno pa sa taas. Yung iba actually dito natulog, dito nag-camping yung iba, doon sa taas sa green. And syempre, island appreciation. Mas ma-appreciate mo siya kapag ikaw ay nag-drowning. Oh, ang ganda! Yung sandbar. Friends, so sandbar, ganda. Ayun, and then off to the next island. Oh, ano yung ba't para sombrero yung shape nun? Oh, ayan na, oh, malapit na kami. Para sombrero yung shape. Ba't kaya? Kasi yung next destination namin ay tinawag na Sombrero Island. And sa island nito, most ng mga visitor, ng mga nagpunta, dito nag-build ng tent at dito natulog. Dito nagpalipas ng gabi. Maganda rin yung tubig dito. Okay din mag-swimming. First time ko mag-camping, hindi ko alam gano'n pa rin setup. Kanya-kanya pa lang build ng tent. Akala ko pagdating doon meron na nakasetup na tent. Hindi. Bibigyan ka nila ng tent at magsisetup ka doon. And huwag niyo po problemahin kung magugutom ako doon. Wala pagkaan kasi isla yon. No problem. Meron tindahan. Ang daming tinda. May mga noodles, alak. So no problem sa pagkain. And speaking of alak, my God, guys, kung iinom kayo, 'di ba? Iligpit niyo naman pagkatapos. Ito dinat na namin paggising, oh. MP. So yun, respect nature, itapon niyo yung kalat sa tamang tapunan, okay? And then pagising, we had a breakfast and then we prepared, may mga bata na rash guard na, we prepared to go swimming. In-explore namin yung island, buhay na buhay yung island. Ang kung makikita niyo merong gagamba, and hindi lang gagamba, meron ding jellyfish. Hello! Ayan, jellyfish. Siyempre kinabahan kami. Oh my God, mangangati kami. Pero sabi nung bangkera na matagal doon, hindi naman siya makate kasi wala raw siyang tentacles. So, wala raw tentacles, di, buhatin natin. Hello, jellyfish! Ayan yung nakasombrero siya yung nagsabing okay lang daw. And mukhang okay lang naman. First time ko po humawak ng jellyfish, para siyang jelly din. Kaya pala jellyfish. Kasi para siyang jelly. Okay, back to the wild. Bye-bye, jellyfish. Bye-bye. And sa Sombrero Island. Oh my God, para siyang isang barkong malaki. Yung sombrero, hindi kami pinayagan pumunta doon kasi marami raw sea urchins. So, doon lang kami. Dito lang kami nagstay sa katabing island. Pero sabi sombrero din daw yan. Ayun. Wow! Ganda! Ow! Okay yan, i-appreciate muna natin yung island. Wow, ganda. And guys, sorry kung awa ko ng awa, para ang asong ulol. Wala lang. O, diba? Ganda na island. Okay, so next, let's go to Dapa Island. But Dapa, ewan. Siguro kasi flat siya, para nakadapa. So yan, Dapa Island. Dito, high tide na nagpunta kami. So, hindi kami nakaikot dun sa other side ng island. Nagstay lang kami dito. And marami rin nag-swimming dito kasi sarap mag-swimming, ang linaw na tubig. Yun nga lang, mabato. Pero syempre, selfie sa mga rocky formation. And ito yung isang pinasok ko na
kuweba. There. Yung ibang tao nakakakit nga doon actually. Yung mga nagpark sa kabilang side ng island. And eto meron siyang parang lagoon. Ewan ko lagoon ba tawag. Ayun. Hindi ako lumubog sa tubig kasi parang may mga insekto na maliliit. So, ayun. At pag tumingin ko sa taas, merong mga spiders! Pero wala naman sila that time. Siguro nasa mga bato nagtago. Or nangingisda. And yun, saglit lang kami tumambay dito sa island na to kasi pupuntahan namin dun sa isang island na mas maganda mag-swimming. And oh yeah, crystal clear waters! Yeah! Eto, umakit ako doon sa isang bato para lang makuna ng shot. Hindi ako nakapagpalipad ng drone dito kasi mahirap pitpitin, mataas yung tubig, baka mabasa. So there, and let's proceed to the next island. Medyo mahaba-haba yung biyahe. Tingnan yung tubig, God, ang linaw. Oh yeah, eto na yung isa sa last stop namin. Well, eto na yung last stop, which is called, sa may Quezon, Alibihaban Island. Dito lahat nag-enjoy na swimming, lahat ng nag-stay dito, nagtagal. Kasi, oh my God, ang sarap mag-swimming. Ang linaw ng tubig. Tapos ang babaw pa. Yun pa yung plus doon. So, yung mga bata, patok na patok din sa kanila. Kasi, okay lang mag-swimming and maglakad-lakad. Kasi, halos tuhod hanggang bewang lang the entire island. So there's the island. Ang sarap mag-swimming. Picture, selfie. May mga starfish pa nga dito sa isang sandbar. Ito yung isang sandbar na napuntahan namin. Medyo may mga tubig na pero okay lang, lalakaran pa rin and kita yung white sand. So yun, dito nakatambay yung bangka. Selfie. Kanya-kanya selfie. Yeah. Okay, and then pa naglakad ka pa further dun sa Alibihaban Island, merong mga, ewan ko, may mga, dapat tawag dito, alimutan ko na yun. Hindi naman forest. But anyway, yun, maganda pa rin yung tubig, malinaw. So, lakad-lakad lang, explore the island. Actually, nilakad ko to hanggang din sa may kulay puting nakikita nyo, sa may island. Dahil dun ako nag-launch ng drone. And sa aking katangahan, ang gaganda na ng aerial view nakikita ko habang pinapalapag yung drone. Kaso pagtingin ko sa record, ay tanga, hindi naka-record. So yon, note to self, press record. Sayang, ang gaganda pa naman ng view. Isa to sa mga pinakamagandang island din. Diba? Oh, parang may tiles, tapos may tubig, parang nasa swimming pool. And syempre, hinabol ko na lang ng isang drone para lang lalang. So there, hindi na umabot dun sa sa may mga tao. And after ng trip, uwian na. And ang diskarte dito, pag sampa nyo dun, pagbalik nyo sa port, may mga nag-aabang na mga nakabike, dadalhin kayo sa mga bahay-bahay kasi wala pong tubig sa mga island. So ang diskarte dito, well, business din ng mga homeowners, so mga nakatira, is papaliguin kayo sa bahay nila for 50 pesos, only tubig. Ayun, makakabanlaw ka na and ayun, you're ready to go home. And don't forget to subscribe para updated ka next time na may lakad ako, makita mo ulit yung narration kong na walang kwenta. And ayun, thanks for watching. Don't forget to click on subscribe and bye!